Afternoon. So, ito nga pala si Jason Presto, tech lead ng iProgTech. So, excited ako i-introduce sa inyo itong new SaaS web app ni iProgTech, which is iProg Drive. So, bakit iProg Drive? So, yun nga, sabi dito, turn your Drive folder into a website. So, parang mangyayari is built-in editor, write your HTML, CSS, JS, then click deploy to publish in minutes. So tapos then merong link na public na pwede nyo ma-view yung website nyo. So ito yung how iProg Drive works. Una, magsa-sign in ka, mag-create ka ng account, pwedeng Google sign in or pwedeng mag-create manually. Then i-connect mo yung Google Drive with secure OAuth, and sunod ay merong deploy na mag-auto create ng public HTML folder at index.html doon sa Google Drive mo. Then papublish mo at magkakaroon ka na ng public link na galing kay iProgTech, at pwede mo nang i-share yung link mo na yun. So kumbaga sa instant lang magkakaroon ka na agad ng website mo. Baga nagkaroon ka na ng storage mo pero sa Google Drive, 'di ba? So hindi ka na, kahit di ka na magbili ng mga hosting server. Goods to sa mga simple static na pang portfolio, branding website, landing page. So goods na goods. Yun lang muna yung supported niya, which is HTML, CSS, JS. So pwede yan, nagra-run yung JS dyan. At yun, na makakatipid ka sa hosting. At meron tayong dito, ang ating pricing is yun nga, free. Itong i-demo ko ngayon is yung free, which is isang connected drive. Ko-connect mo yung isang Google Drive mo at doon mag-deploy ng site mo. Then meron tayong time to live na mga links na 24 hours. Ito na yung drive to web publishing. Tapos ito na, public link. Tapos itong business plan natin, yun nga, unlimited na yung mga connected drives mo. So pwede ka na mag-create ng maraming websites with different Google Drives. Then wala nang expiration links yung mga shared link, no ads. Then yun nga, drive to web at isang custom domain. So yun, pwede ka na mag-connect ng custom domain mo sa website mo dito. So after mo, kasi 'di ba ito yung bibigyan ka namin ng magkakaroon ka ng public link mo dito sa na under kay iProgTech. Pero pag sa business plan, pwede ka nang pwede mo i-link na yung custom domain mo. So 'di ba? Pag sinearch yung custom domain mo, ipo-point niya dito sa ginawa mo dito sa iProgTech. So mare-replace na yung domain, pero naka-host siya dito sa iProgTech. Hindi, naka-host siya doon sa Google Drive mo, hindi dito. Kumbaga basta connected yung Google Drive mo, doon naka-host yung website mo. Makikita mo yung mga files mo doon sa Google Drive mo. Wala kami access dyan as long as connected lang, naka-connect yung Google Drive sa website. Pero kapag i-disconnect mo, wala na kaming wala na kaming way para makakonect yung mga files mo doon papunta sa website. Pero syempre, itong website, kailangan connected ka para ma-view mo yung public, yung domain mo, yung custom domain. So still need mo pa rin maging connected dito sa website. So sa ganung way, makakatipid ka sa hosting at domain na lang kailangan mong intindihin. Tapos syempre sa design mo, ikaw nang bahala kung paano mo i-design yung website mo. At yun, doon na tayo sa demo. Yun, tumagal na siya, no? Yun lang, meron tayong login. Syempre ang ito-test ko ngayon ay itong sign in tayo with Google.
pwede yung sign up tayo with Google. Sign up with Google. Pwede ka mag-create ng account mo, pero tatry natin itong sign up with Google. So approve na tayo kay Google, no? So hindi na trusted developer account na ito. So okay. So hindi so nasa inyo na lang ako i-authenticate nyo. Last name can be blank. O wala atang last name nun. So ito na lang, isa. Okay, so successfully authenticated Google account, which is na-connect ko na to talaga eh. So next nyan, pupunta tayo ito yung sa menu, meron account settings saka subscription and billing. Ito sa account settings, tapos ito yung connected drives. Actually connect ko na siya, disconnect ko na lang ulit para pagdating dito sa my drive after diba walang laman. So pupunta tayo sa account settings, i-connect mo yung Google Drive mo, then yun nga, i-connect ko na lang siya ulit. Ayan, continue mo lang, tapos accept mo lang. Yan, so connected na. So Google Drive mo yan siya. Kung check natin yan, dito yan sa Google Drive, may mga ayan, o diba, may public HTML, pero na-deploy na kasi yan siya. Kaya dito tayo sa Google Drive, connected drives, then create site, then ikaw nang bahala. P, so ganyan na lang, then create. So yun yung magiging site ko, public link, sell. Then not initialized pa siya, kailangan natin i-deploy. Ito merong open editor kung pwede mong i-edit yung HTML mo, pero i-deploy muna natin para ipunta doon sa Google Drive mo. So live na siya. So kapag i-click natin to, so ayan, o diba, gumana yung actually na edit ko na ito siya. Kung pupunta natin yung open editor, ayan siya, no. So kunwari hi, I am Giselle, then save natin, save and deploy. Yan, de-deploy yan. Tapos pag okay na, site save and deployed, preview natin. Yan, so gumana na siya. So ganun lang siya kadali. So kaya na lang mag-design kung ano yung magiging HTML nyo, kasi pwede nyo naman siya na-edit. Yan, kunyari mayroon na kayong website na static, i-paste nyo lang, and then preview nyo, yun na, may design na kayo na naka-host yan sa Google Drive nyo. At kasi syempre doon tayo nakatipid. Yun talaga yung goal is makatipid kayo sa hosting, na kasi hindi naman din mura ang hosting. Dahil kung ano lang naman yung itawag dito, yung kung static lang naman yung website nyo, kung portfolio, so mas okay na yung dito na lang kaysa magbayad kayo ng monthly, diba? Kung gusto niyo ng custom domain, pwede yan, pwede. So yun, ito pala yung demo sa iProg Drive. So yun lang, thanks, bye.